umpisahan natin dito. May sinasabi na naman po. May sinasabi. Sabi, sino ang naging pinaka-tsaka? No, sabi niya doon sa unang post niya dati. Sino ang naging pinaka-tsaka na First Lady? Alam naman po natin mga kababayan kung sino yung pinatutungkulan ni Jason sa mga kababayan. Sino po ba at saan po sila galit na galit at Gina G at todo ang paninira nila? Di syempre ang First Lady Lisa Marcos, para sa kanila walang kwenta ang First Lady mga kababayan kasi no? Samantalang nandiyan kung ano-ano pong proyekto ang nagkalat ng First Lady, nandiyan yung Love for All, di ba? Yung libre na mga laboratory, ano pa? Tapos sinasabi nila, New Yorker kasi yung First Lady na yun Kaya walang alam ano ang ginawa sa pangunguna po ng First Lady natin, mga kababayan? Yun, yung presidential something doon sa museum sa Malacanang po, mga kababayan. Sa pangunguna po ng First Lady, siya ang nag-ipon-ipon. Makikita po natin ang kabuuang historya ng mga presidente. Pati po yung mga kasuotan na ginamit po, mga bossing, nandoon lahat. Ngayon, may banat na naman po si bossing. Ano po? Kompleto na ba yung yung ngipin ni Jason sa nagawa na yung kanyang pustiso? Hindi ko kasi masyadong napapansin hopefully sana gawa na kasi kapag humaharap ka sa national television tapos parang may bakod-bakod syempre kailangan yung itsura mo maging kaaya-aya din, lalo na pumupuna ka ng itsura ng ibang tao, di ba? Tapos ganun yung makikita. Patak-patak daw po ng 10 milyon OFWs para sa sahod, allowance ng mga volunteers, security force ni VP Sara Duterte. Nakakaiyak to. Pero yung mga kababayan, ano pa yung mga nginangaw-ngaw nito? 300 mahigit ang matitira doon sa security ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Nolo de Castro, iilan lang ang naging security galing sa PNP. Binay, iilan lang ang naging security galing sa PNP. Attorney Leni Robredo, 20 galing sa PNP. Inday Sara Duterte, 365 ang natira, mga bossing. Tapos meron pa silang pa-effect na ganito. Patak-patak daw po ang 10 milyong OFW para sa sahod at allowance ng mga volunteer security. Tapos si Binoy naman may sinasabi pa, bakit hindi kaya yung mga ex na taga-bundok ang ilagay natin dyan? Minsan hindi mo alam kung talaga bang bago ba bumuka yung bibig ni Senator Robin Padilla, iniisip niya yung kanyang sinasabi. Paano na lang kung ano ang nasa utak nung mga na yun, ex taga-bundok na yun? Alam niyo po kung ano ang ibig sabihin ko doon sa ex taga-bundok. Ito pa ang nakakatakot dyan. Tama yung sinabi ng ating editor na si Jordan G. Nakakatakot dyan, hindi natin alam kung talaga ba mapupunta at ipambabayad yung makukuha. Yung ipinanlilimos sa mga OFW, hindi naman natin sila pinagbibintangan. Nagagantyuhin po nila, mga kababayan. Kaya lang, panigurado kaya na doon kaya talaga, mga bossing, mapupunta yung makukolekta. Yun lang naman po ating tinatanong, mga kababayan. Tsaka tigilan nyo na yung paawa effect ninyo. Merong mga datos, merong mga pinapakita, may nakikita. Na hindi kaawa-awa ang ating Vice Presidente pagdating po sa bilang ng mga ng security mga bossing. Mamaya, ito, papakita natin, yan. Di ba, mga ex-vice presidente yan. Tingnan nyo naman po. Yung iba, single digit lang. Yung iba, double digit. Isa lang yata yung double digit kay Attorney Leni Robredo. Mga kababayan. Kay VP Sara, 3 digit po. Mga bossing, mamaya talakayin natin yan. Susunod natin talakayin yan. Kaya, yung mga pa-effect-effect ninyong ganyan, anjologs na.
no? Najojologsa na lang ang sambayan ng Pilipino sa inyo. Hindi na umeepekto eh. El Tiburon, grande, good morning sa lahat. Sabi ni Mando, pang-personal na pala, pang-personal na gala mo, kailangan mo pa ng SG o security. Alis ka ng alis, kalokohan mo. Kung may ginawa kang kalokohan, talagang matatakot ka, problema mo yun, sabi. Ito po ay para kay BP Sara, mga kababayan. Di ho ba? Ang feeling kasi nila, makukuha nila o makukuha nila ang simpatsya ng mamamayang Pilipino sa pagganiganito. Oy, kasi daw wala na, kawawa ang Vice Presidente. Ginigipit na. Ginigipit na ng gobyerno ang Vice Presidente. Diyos ko po Lord, 365 ang tira. Kahit po siguro kung pumunta sa isang lugar ang ating Vice Presidente, mga kababayan, malamang sa alamang ho. Baka masikip pa yung lugar para po doon sa sa kanilang tawag dito, sa kanyang security po. Walang maaawa, no? Dahil halata na pamumulitika na lang po ang ginagawa nitong mga ito. Di ba mga kababayan? Para pagmukain na ginigipit ang Vice Presidente ng gobyerno ng Pilipinas mga bossing. Yan naman nako, iilan-ilan na lang din ho ang maniniwala dyan, mga kababayan. Sige, ganito. Sa pangalawang topic natin, ikumpara natin, mga bossing. Ayan, ikumpara ho natin, mga kababayan. Yung mga umaatungal, dahil daw po binawasan ang security ng ating Vice Presidente, ayan, nagtatampo ko kasi. Ang ating Vice Presidente ngayon sa kasalukuyan na si BP Sara, mga kababayan, napasulat kay Romel. Si Romel, yung malamang kaibigan niya, si Romel, mga bossing. Diba, Romel? Gano'n na lang ho. Tapos, pinost nila sa public. Sabi ko, wait lang. Sana, sinend nyo na lang kay Romel. Para nang sa ganun, hindi na nabasa ng taong bayan na para ho sa akin, para ho sa akin, mga bossing, yung ganyan, kami kapag ganyan, mga emails and everything, kailangan, formal. Nandiyan yung paggalang. Di ba? Dear General Romel